Ano ang mas preferred mong inumin? Maligamgam na tubig o kaya malamig? Sige nga, yung totoo. Sir, yung malamig kasi nakagadighay ako ng maayos. Sir, malamig man yan o kaya maligamgam, parehas lang yan na tubig. Okay, Cabs, ito lang po ang mga benepisyo ng pag-inom ng maligamgam na tubig base sa pag-aaral at sa mga literature na nabasa ko. Tanong ko muna, tuwing kailan ba tumataas ang cortisol level o yung stress hormone ng isang tao? Sige nga. Ito lang ha, base sa kanilang pag-aaral, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw at saka yung pagkagising mo sa umaga hanggang alas 8:30 ng umaga. Pansin nyo po ba, marami po tayong mga kababayan na laging inaatake sa madaling araw? Okay, may rason po dyan, kabayan. Kaya please pakiusap kung sino man po dito ang nanonood na merong hypertensive maintenance, huwag nyo po yung kalimutan inumin sa gabi. Umpisan muna natin sa pagtulog, kabayan. Alam nyo ba bago dapat kayo matulog ay iinom muna kayo ng maligamgam na tubig? Mga 100 to 120 ml. Kasi baka sasabihin mo, sir, kasi baka ako gigising ako para lang uihi eh. Kaya nga sinasabi ko, isang tasa lang na 100 to 120 ml. Hindi po kadamihan yan at hindi po kaliitan yan. Sakto lang, kabayan. Okay? Anong importansya? Alam nyo ba ang pag-inom ng maligamgam na tubig bago ka matulog ay nakakatulong yan para ma-relax ang ating mga muscle at ugat na nakakatulong sa pagpahimbing ng tulog mo. Ngayon, punta naman tayo, kabayan, sa pagkagising mo sa umaga. Siyempre, pagkagising mo sa umaga, ano unang gagawin mo? Okay? Magpasalamat ka muna dahil ikaw ay nagising sa panibagong araw o blessings na binigay sa'yo. Pangalawa, stretching. May mga tao, kabayan, pagkagising sa umaga, pansin nyo, nananakit ang ulo nyo. Na hindi nyo maintindihan na okay naman ang oras ng tulog nyo. Sapat. Pero bakit nananakit ang ulo? Ang kadahilanan dyan, kabayan, una, baka yung katawan mo dehydrated. Lalo na ang utak mo. Ang utak po natin, kabayan, 80% niyan ay tubig. So, ang gagawin lang dapat natin, kabayan, pagkagising natin sa umaga, pagkatapos natin magpasalamat sa amang may kapal, ay iinom tayo ng tubig na maligamgam. Para saan? To start the day. At syempre, para maiwasan, kabayan, yung pag-inom mo sa gabi ng maligamgam, para maiwasan mo na lumapot ang dugo mo. Okay? Kasi pag tumaas ang cortisol mo niyan ng umaga at hindi ka nakainom ng tubig sa gabi, lalapot at lalapot yan. Lalo na sa mga kababayan natin dyan na may hypertensive at mataas ang glucose level. Oo, lumalapot. Pansinin nyo yung mga binibigay ng doktor sa inyo na gamot. Diba? Meron yung blood thinner dyan. Diba? Yung mga walang blood thinner, ayan, tubig na lang para balanse. Ano ba pang importansya nito? Pagkagising natin sa umaga, pag uminom tayo ng maligamgam na tubig, ito din ay maganda sa mga tao na merong hyperacidity, GERD o kaya acid reflux. Sa pagtulog natin sa gabi, kabayan, hindi naman natin alam yung pwesto. Okay? Kung ikaw, alangan naman nakasteady ka sa kaliwa, para at least yung acid dyan, hindi nabalik dito sa may bandang throat mo. Hindi mo alam, nakakakanan ka din. Di ba? Pansin nyo, di ba, nananakit yung lalamunan? Groggy yung lalamunan nyo. Groggy bang tao? Correct me if I'm wrong, kabayan. Alam mo naman, tao lang, nagkakamali din. Yung boses mo, hindi ba? Iba ang boses. Or, siyempre, kung merong mga accumulation of bacteria dyan, ang tendency, kabayan, kapag ikaw uminom ng maligamgam na tubig, yung pag-akyat ng acid dyan, nagkukos ng pananakit na lalamunan mo, pwedeng ma-wash out yan. Okay? Pwede yan, papakalma dyan. At kung kayo sinisipon, baradong ilong, ganyan, nagkakaroon lagi ng barado dyan, yung sasabihin nyo, may sinusitis ako, mga ganong tipo. Tapos may mga plema-plema dyan. Nakakatulong ang maligamgam na tubig, kabayan, sa totoo lang. Ngayon, pagdating naman dito sa ating mga bituka, may naitutulong din yan. Bakit? Pwede yan magbalanse sa acid, kabayan, at nakakalinis ng ating bituka. At syempre, maganda din ito, kabayan, na sinasabi sa kanilang pag-aaral na pang-detox. Bakit? Dahil yung na-accumulate mo na toxins ng gabi ng iyong pagtulog at yung dumi, pwede mong ilabas yan agad pagkainom mo, kabayan. May mga taong ganyan. Kagaya ko. Pag nakainom na ako ng tubig niyan, diretso na ako ng CR kahit hindi pa ako nakakain. Parang sinasabi kasi ng aking sistema, kabayan, yung parang nag-warm up na. Okay, ready for the day o kaya nag-start up na.
Kaya ayan, bago ko lagyan, wala kang ibang ilalagay kundi itong tubig. So ngayon pupunta naman tayo bago ka kakain. Ito, maganda din ang benepisyo lalo na kung kayo ay nagpapapayat o nagpapalose weight. Bago kayo kakain, 30 minutes, inom ka muna ng maligamgam na tubig. Okay. So kung ikaw, nagpainit ka ng tubig, may benepisyo din yung ganito kabayan. Sobrang init yung nilagay mo sa baso. Ang gagawin mo ngayon, singhutin mo lahat yung mga vapor niyan na nakakatulong din sa pagpapaluwag ng iyong mga bronchioles, mga ganyan, na nakakatulong sa paghinga ng maayos. Okay? So, double purpose din yung kabayan. Ha? Kapag ikaw uminom ka bago ka kumain, syempre, nararamdaman mo na yung state of fullness. Diba? Kung ganun, konti lang ang makakain mo. Hindi ba? Ngayon, sa digestion naman, maganda ang pag-take na maligamgam na tubig to facilitate para mapabilis ang digestion kabayan. Okay? Ng inyong mga stomach, papunta dyan sa inyong mga colon. Siyempre, kung maganda ang digestion, gaganda lahat ng flow ng iyong mga kinakain at yung maganda din ang iyong absorption para ma-distribute sa ating buong katawan kabayan. Ito kabayan, ang karamihan hindi aware ang mga tao dito sa pag-inom ng tubig. Ano yan, sir? Sino dito? Pagkatapos kumain ng matataba, mamantika o kaya mga high fatty foods, ay kailangan nilang uminom at mas gusto nila ang malamig na tubig para daw makadigay sila. Kabayan, sa totoo lang ito, kapag kayo uminom ng malamig na tubig, pagkatapos yung kumain ng mga ganyang pagkain, diyan kayo mas nakakaramdam ng puro hangin ang laman ng tiyan nyo. Bloating, hyperacidity. Totoo po yan. Pero kung maligamgam ang iinumin nyo kabayan, mas mapapabilis ang metabolism at yung pag-digest at yung pagtunaw sa mga taba na kinain nyo. Malaki ang itutulong yan. Mali po yung sinasabi ng iba. Okay, sasabihin mo, ang tubig is good for hydration. Pero kapag ikaw tinutulungan mo, syempre kabayan, kapag sobrang lamig yan, mag-a-adjust ang stomach mo dyan. Totoo lang. So ang gagawin niya, pinapabagal niya kapag malamig ang iniinom mo ang iyong metabolism. Tendency, ayan na. Tumataba ka na hindi mo alam. Yung sinasabi nila na kapag ikaw daw ay iinom ng malamig na tubig, tumataba ang isang tao. Hindi. Pinapabagal ang metabolism kaya ka tumataba. Ito, sa maligamgam na tubig ka na lang kabayan. Sa mga tao din na irritable, mainit ang ulo kabayan, magagalitin, yan yung mga malalapot ang dugo. Tubig lang ang katapat niyan. Totoo yan. Kasi nakakabawas ito ng tension kabayan. Naninikip yung ugat mo. Siyempre, tendency niyan, yung tension. Binabawasan niya kapag uminom ka niyan. Lumuluwag yan. So, ibig sabihin, malaki ang natutulong nito. Lalo na kung ikaw, irritable ka, nilalagay ka sa tamang focus kabayan. Mga tao din na lagi dyang stress kabayan, laging pagod or over fatigue, maligamgam na tubig kabayan ang napakagandang inumin nyo dyan. Nakaka-relax ng ugat, yan ang pinaka-main at saka yung ating mga muscle. Sa totoo lang, para mapababa yung tension ng ating nararamdaman sa katawan. So yan po kabayan ang importansya ng pag-inom ng maligamgam na tubig ka. Okay lang yan. Ako nga, sa totoo lang, nandito ako sa mainit na lugar. Pero wag ka, most of the time, umiinom ako ng maligamgam na tubig. Totoo po yan. Hayaan mo na yung sinasabi ng iba dyan, na kapag nakikita nila na maligamgam yung ang init naman ng iniinom mo, hayaan mo na sinasabing para kang matanda. Hindi nila alam ang purpose mo. Okay? Ngayon at mapanood mo to, alam mo na kung anong kahulugan o benepisyo ng pag-inom ng maligamgam na tubig. Tingnan mo na lang sa lugar na Japan kabayan. Maligamgam na tubig ang sekreto nila dyan. Bago kumain, maligamgam. Pagkatapos kumain, maligamgam. Okay? So God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo ha. Simpleng tip lang po ito kabayan sa tamang pag-inom ng tubig na maligamgam. Bye-bye!